nakidnap ang ating Tatay Digong. In fact, labing tatlong buwan matapos siya makidnap, magkakaroon na po ng pinal na desisyon ng ICC kung meron nga bang jurisdiction ang ICC para litisin si Tatay Digong. Para sa inyong kaalaman, ang ICC ay isang hukuman na binuo ng mga estado na kasapi sa tinatawag na Rome Statute of the International Criminal Court. At itong hukuman po ito ay mayroong jurisdiksyon para litisin ang pinakakarumal-dumal na mga kaso na po pwedeng magawa sa kadaigdigan ngayon. Kasama po dyan ang war crimes, ang crimes against humanity, at ang crime of aggression. Ang intention po ng mga bansa na bumuo ng ICC ay upang magkaroon ng hukuman na gagana at magbibigay ng katarungan kapag ang mga lokal na hukuman ay hindi na po gumagana. Yan po ang tinatawag na principle of complementarity. Ngayon, ang ICC po ay magkakaroon ng desisyon matapos na ibinasura ng trial chamber ang hamon o pagtutol base sa lack of jurisdiction ni Tatay Digong dahil nga po doon sa katunayan na nung tayo po ay umalis na ng ICC, nawala na ng jurisdiksyon ang ICC para litisin ang kahit anong krimen na nangyari sa ating bayan. Hindi naman po ibig sabihin na wala na pong mapapuntahan para sa katarungan ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen. Yan po ang dahilan kung bakit meron naman tayong mga lokal na hukuman. At sang-ayon po sa international law, sa konsepto ng soberenya at sa konsepto ng jurisdiction na dinidefine as yung legal competence or kakayahan para magpapatupad ng batas, ang soberenya at ang jurisdiction po ay exclusive sa loob ng isang teritoryo. Ibig sabihin, isang estado lang po ang pwedeng mag-exercise ng soberenya at ng jurisdiction sa kanyang teritoryo. Ngayon, ang kontrobersiya po, wala pong kaduda-duda na naging miyembro po ng ICC ang Pilipinas. Pero wala rin pong kaduda-duda na bumitiw sa pagiging miyembro ang Pilipinas galing po sa ICC. Ang tanong, kailan ba po pwedeng magpatuloy ang jurisdiksyon ng hukuman matapos na magbitiw ang isang estado sa pagiging miyembro? Nakasaad po sa Rome Statute of the ICC na para magpatuloy ang jurisdiksyon ng hukuman matapos magbitiw, ang pagbibitiw ay magiging epektibo 1 taon matapos na magkaroon ng deposit of instrument of withdrawal. At ang sabi po ng Rome Statute, dito sa loob ng 1 taon nito, kung nais na i-trigger, nais na hilingin na ang hukuman ay mag-exercise ng jurisdiction, pwede po yung mangyari, pero sa loob lamang ng 1 taon matapos na magbitiw ang isang estado. Kailan ba ho natitrigger sa kauna-unahang pagkakataon ang jurisdiction ng ICC? Ito po ay pagdidesisyonan ngayon. Ang sabi ng prosecutor, yung estado po o yung stage na tinatawag na preliminary examination na tanging ang prosecutor lamang ang gumagawa at ang investigasyon ay informal dahil sa kanyang base sa kung anumang available na impormasyon kasama na ang internet at mga dyaryo magdidesisyon ang prosecutor kung siya ay tutuloy sa preliminary investigation. Pero sa preliminary examination, lilinawin ko po yan ay ginagawa ng prosecutor lamang. Wala po siyang kahit anong abiso na kinakailangan hingin sa hukuman. Ibig sabihin, sa tingin ko at sa tingin din ng ibang mga mahistrado, wala pa pong trigger para sa jurisdiction ng hukuman ang preliminary examination. Nangyayari po ang preliminary examination sa kauna-unahang pagkakataon kapag humingi ng abiso ang prosecutor para magpatuloy sa preliminary investigation. Bakit po ganitong proseso? Kasi nung nagkakaroon po ng diskusyon kung magbubuo nga po ng hukuman na International Criminal Court, ang mga Amerikano ay nagprotesta na dahil sa sistema nila,
ang kanilang mga prosecutor ay halal, ang sabi ng mga Amerikano, napaka makapangyarihan yung prosecutor na yan na walang pananagutan dahil hindi naman siya halal. Kaya para nga po maibsan yung ganyang alinlangan ng Amerika at nang mainganyo siyang sumapi sa ICC, bumuo sila ng pretrial chamber at para nga po magkaroon ng balanse sa kapangyarihan ng prosecutor na po pwedeng kasuhan ng kahit sinong namumuno, including yung mga sitting presidents, dahil nakasaad sa ICC na ang pagiging sitting president ay hindi po pwedeng gamiting depensa. Sinabi na ngayon ng mga bansa na bumuo ng hukuman na hindi po pwedeng magpatuloy sa formal na preliminary investigation ang prosecutor nang walang basihan at kinakailangan kumuha muna ito ng abiso sa pretrial chamber. So yan ngayon po ang isa sa mga issue na bibigyan linaw ng hukuman. Talaga bang ang preliminary examination na gawain lamang ng prosecutor alone ay sapat na para matrigger ang jurisdiction ng hukuman? Ang sabi po kasi ng pretrial chamber nung binasura, nung kauna-unahang pagkakataon yung ating motion to dismiss, ay ang prosecutor daw po ay kasapi ng hukuman. Pero alam naman natin na bagamat ang prosecutor ay isang organ o talagang kasapi ng hukuman, wala naman po pakialam yung mga maestrado ng ICC sa desisyon kung magpapatuloy sa preliminary examination ang prosecutor. Ang ICC makikialam lamang kapag meron ng motion na humihingi ng abiso para tumuloy sa preliminary investigation ang prosecutor. So anong tanong? Ano ang dapat masimulan sa loob ng unang taon matapos magbitiw ang isang estado sa pagiging miyembro ng ICC? Ito ba ay preliminary examination na ginagawa lamang ng prosecutor or preliminary investigation kapag humingi na ng abiso ang prosecutor sa hukuman? Sa tingin ko po, kapag sinabi na kinakailangan sa loob ng isang taon matrigger ang jurisdiction ng hukuman, yun po yung pagpunta ng prosecutor sa hukuman para sa abiso na magpatuloy sa preliminary investigation. Pero bukod po dito, magkakaroon din ng desisyon ang hukuman kung ano bang epekto ng kidnapping. Sangayon po sa Rome Statute, ang lahat ng mga akusado hindi po pwedeng basta-basta na lang madadala sa dahig. Nakasaad po na ang proseso ay hihingi muna ng request for cooperation ang ICC sa estado kung saan naroroon ang isang tao na nais arestuhin. Pagkatapos ng ganyang ugnayan, kinakailangan ipresenta muna ang isang akusado sa lokal na hukuman. Hukuman ng estado na panggagalingan nung akusado na rinirequest ng ICC na maaresto. Bakit po may ganitong probisyon? Well, nakasaad na rin po sa Rome Statute na itong ganitong probisyon ay para mapangalagaan ang karapatang pantao ng isang akusado at para mapangalagaan ang soberenya ng bansa kung saan manggagaling ang akusado. Dahil kung hindi po dadaan yan sa lokal na hukuman, hindi po magagarantiya na siya nga ang tao na rin-request na ipadala sa dahig at wala pong garansya na meron nga pong jurisdiksyon ng ICC para alisin sa teritoryo ng isang estado papunta po at dalhin doon sa dahig. Nakita naman po natin ang nangyayari sa dahig. Nakita po natin na ang nangyari po sa kay Tatay Digong ay hindi na po dinaan sa tamang proseso. Ang nangyari po ay sapilitan na kinuha nila si Tatay Digong, isinakay sa eroplano at matapos po yan ay nandun na po siya sa dahig. Kaya nga po ang sinasabi natin, si Tatay Digong ay nakidnap. At hindi po pwede na magpatuloy ang hukuman kung ang jurisdiksyon ng isang akusado ay nakuha sa pamamagitan ng kidnapping. Well, didesisyonan din po yan ng hukuman. Dahil maraming beses na po nangyari na hindi nasusunod ang proseso. At ito po ay base na rin sa mga naunang mga desisyon ng ilang pang mga hukuman
gaya ng Israeli Supreme Court sa Eichmann na nagsasabi na ang pamamaraan para makuha ang jurisdiksyon sa pagkatao ng isang akusado ay hindi nakakaapekto sa jurisdiksyon ng hukuman. Ang sabi po ng Israeli Supreme Court, ang importante mabigyan ng patas na paglilitis ang nasasakdal. Ito ba ho ay tama? Or kinakailangan bang sundin ngayon ang desisyon ng South African Constitutional Court na nagsasabi na hindi po pwedeng maituwid ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na namang pagkakamali. Dahil ang kidnapping ay mali, hindi dapat magpatuloy ang hukuman sa kanyang jurisdiksyon kung ang jurisdiksyon sa pagkatao ng isang akusado ay sa pamamagitan ng kidnapping. So abangan po natin ngayon ang magiging desisyon ng hukuman. Importante po itong desisyon, hindi lang po para kay Tatay Digong, kundi para sa iba pang mga akusado na haharap sa ICC. Importante po sigurong sabihin ngayon na talaga namang pong kinakailangan, dahil nga po sa mga gerang nangyayari ngayon, ang mga sibilyan, ang mga inosenteng sibilyan na pinuprotektahan, lalong-lalo na ng international humanitarian law, ay magkaroon ng remedyo kapag hindi na gumagana ang kanilang hukuman. Pero ang tanong, kinakailangan bang isakripisyo ang karapatang pantao para magkaroon ng remedyo ang mga biktima? Hindi ba na ang dahilan kaya nais natin bigyan ng katarungan ng mga biktima ay dahil sila ay mga tao at meron ding mga karapatang pantao na dapat masiguro sa pamamagitan ng hukuman? Kung ganitong ang dahilan, bakit naman isasakripisyo at ibabaliwala ang karapatang pantao, kasama na po ang karapatang pantao ni Rodrigo Duterte? Kasama po natin ngayon dito sa The Hague ay si Hart The Hague. Siya po ay nasa labas ng hukuman. Harty, pwede bang bigyan mo kami ng report kung ano nangyayari dyan ngayon sa labas ng hukuman? Anong oras talaga magsisimula ang pagbasa ng desisyon? Marami na ba Marinig niyo ba ako? Marinig niyo po Yes, ba ako? naririnig na kita. Naririnig na Yes, kita. Go ahead. So attorney, may nangyari like I think 20 minutes ago. So pumasok ako sa ICC, actually sa outside sa ICC. Kaharap ko yung mga anti-Duterte. Attorney, grabe. Talaga nakipag-away ako. Nilapitan ako ng pulis. Nakipag-away ako sa mga anti-Duterte. Nilapitan ako ng pulis. Sinabihan naman ako na hindi pa daw namin time. Kasi 10 a.m. yung time namin papunta dito. So hindi pwede mag-clash. Talagang nag-high blood ako, attorney. So anyway, nandito ngayon ang mga tao sa labas. Nandito rin ngayon ang mga mainstream media, ABS-CBN at saka yung mga taga-GMA nandito na rin sila. So they are really waiting for to go inside. So ito na yung mga taong to. Actually may mga ticket na tong mga to eh. Attorney, nandito rin yung mga kaibigan natin ng mga Filipino, mga Duterte supporters na tawag dito, gusto rin nilang pumasok. Yung na-meet ko na Filipina na which is kaibigan natin, hindi siya papasok kasi iiyak daw siya. So magiging emotional daw siya sa loob. So dito na lang siya sa atin. Yan po muna yung mga update natin ngayon, attorney. So mga yung mga nanonood dyan, keep lang. Hi, Maharlika. Hello, Be. Welcome. Oo. Si Maharlika po ay naririto na para sa ating live coverage ng paghuhusga labang kay Tatay Digong. No? At ngayon, Maharlika, nasa labas ng ICC si Harty The Hague at nag-uulat ngayon. All right, go ahead. Go ahead, Harty. Yes, so ngayon, ito na nga yung mga Filipino, nandito sila ngayon. Pila talaga. At saka tawag dito, they really want to go inside. So sa yung isa naman, tawag nito, may ticket shop sa loob, kaya lang ayaw niya kasi iyak nga siya kasi nga this is the day, 'di ba, na malalaman natin yung judgment yata, attorney, no? Oo, decision sa issue ng Today is jurisdiction. judgment. So yes. So yung mga sinasabi natin, guys, na Tatay Digong hanggang sa dulo, this is it. Hanggang sa dulo talaga, Tatay Digong. So yun. Sino ba yung mga Pilipino dyan? Pwede bang kunan natin ng mga komento kung anong inaasahan nila ngayon dito sa
pagbasa ng desisyon sa jurisdiction ng hukuman? Yes, actually gusto ko sanang kausapin si sino ba 'yun? Ito. Ito kasi naman siya, taga Davao to na living in Germany. So, Yes, oo. Hello, magandang umaga po sa inyo gusto ko dyan. sabihin. Attorney, mostly dito kasi is sila, prayers talaga. Kasi nakausap ko yung tatlo kanina, pray talaga, gusto nilang mag-pray for Tatay Digong, which is really good. So, ayun, yung iba, ito naman siya, parang maluha-luha naman to, oh. Kasi iba yung dito, energy dito sa sa ICC ngayon. So, Iba RT, siya. nakausap mo prior Yes. to that, ngayon, pag Hindi ko o-organize masyadong marinig, Ah, madam. so, saan nanggagaling yung ating mga kababayan na nandiyan ngayon na nag-aabang sa final? Actually, Germany, yung dalawa, sorry for cutting you off, Germany, dalawa yung na-meet to Germany. The rest is from the Netherlands, pero yung sila, yung malayo na. Mga 4 hours by train papunta dito. Actually, siya dalawa siya kasi yung iba nandoon sa kabila, nandoon sila. So, dito kami sa pasukan. Papasukan talaga. Mhm. So, yun. So, may mga may mga personalities na nandiyan ngayon? Sino-sino ang mga personalities like kaibigan ni Lang, PRRT? mga mainstream media. Ah. Mga so far, sorry, kasi putol-putol eh. So far, ang mga nami-meet natin dito, yun pa rin yung mga mainstream media, yung sa hindi ko na lang banggitin yung mga network nila. So, Yeah. at saka yung maraming mga, I think mga student yata to sila. Hanggang sa dulo pa yan talaga sila. So, maraming puti. Mhm. Maraming puti dito. I mean, maraming yung foreigner. So, siguro baka makakita tayo din ng mga international yung news. Hindi pa natin Yes. So far, European time is 10 a.m. in the morning, guys. So, ano yung mga nakaririnig mong sentimiento ng ating mga kababayan? Ay, grabe. Nakipag-away ako kanina kasi wala pa si Maharlika kanina. So, ang sabi ko kay attorney, nakipag-away ako, nilapitan ako ng pulis kasi harap namin yung mga anti-Duterte. Mali-mali yung mga sinasabi, ginagamit pa yung mga OFW natin. Oh my So, God. doon ako parang uminit. Sabi ko, no. So, may 99.9% ng mga OFW is for Tatay Digong. Sorry. So, may mga antay pala Sorry? dyan na nag-aabang din. Yes. Sila talaga yung nagsisigaw. Nakalimutan kasi namin na yung permit namin is 10 a.m. Okay? So 10 a.m. yung permit namin. Nandito kami 8 a.m. nandito na kami. So nandoon na yung mga antay. Tapos nagsisigaw. So actually yung mga nakaaway ko kanina hindi naman mga Filipino. Oh. They are not Filipino. Puti. Nagsigaw-sigaw. So para akong na high blood ako kanina. So talagang sumigaw ako doon. You are not a Filipino. Ganun talaga ako. Tapos lumapit yung police. So, Sabi to? nung Sa police. tingin mo, they are, organized? Parang organized, crime. Sa mga, sila, from the organization, maybe padala ng mga, alam mo na, mga kaliwang grupo, marami dyan. Medyo chapi-chapi ka, Maharlika. Be. Okay. So, sabi ko Organized. Organized. Okay, go. Okay. So ito naman, kami dito like us mga Duterte supporters. Parang wala kami, sila yung naka-organize talaga yung mga antay kasi nandito na sila eh. So kami, nakikita-kita na lang kami dito. Pero may kumuha na permit for 10 a.m. sabi. So Wala bang for us, mga nag-provide ng like projector or screen para mapanood ng live, 'di ba? Minsan may mga ganong no. Walang nagdala Yes, ng meron siya. Actually meron siya pero sa loob. So kung papasok ka dito,
Actually dito, papasok ka dito, meron siyang Mhm. malaking parang TV yata sa loob. Sa mga Monitor visitors yan naman. So ako naman, hindi ako pwedeng pumasok dyan. Well, actually pwede naman, pero hindi ako papasok. Kasi I'm more in outside. Aha. Kasi dyan, hindi ka pwedeng mag-vlog eh. So, Hindi kayo pwede magingay doon eh. Kasi may istorbo Oo. niyo yung hearing. Okay. oo. Pero Ang, dito kasi, since wala naman din kayo dito, kasi pag nandito kayo, we're really sure na meron tayong mga big screen sa labas. Ngayon kasi parang nagkita-kita na lang kami dito, walang wala kaming talkings na Aha. so Pero but yung anyway,